And hello guys and welcome back sa Usapang Kanto with One Talk PH. So sa bidyong ito mga kababayan, atin pong hihimayin ngayon itong history ni Anjo Iliana, ni Robin Padilla at ni Jinggoy Estrada. Ito po yung article mga kabatid na kung saan magbibigay linaw po sa atin kung bakit nga ba bumaliktad itong si Anjo Iliana at binibira niya ngayon itong si Tito Sen. Napakalaking bagay po ng article na ito mga kababayan dahil ipapaliwanag po nito ngayon sa atin kung saan nga ba nanggagaling itong galit ngayon ni Anjo Iliana kay Senator Tito Soto at kung bakit nga ba naging isang certified siya ngayon na DDS. And hindi na rin ako magtataka mga kabatid, dahil inamin na rin naman ni Anjo Iliana na isa na siyang certified na DDS. Hindi na rin ako magtataka kung sa mga susunod na araw ay sasambahin na rin niya yung mga karton na larawan ni Tatay Digongyo. Panigurado yan mga kababayan. Lahat po ng naging DDS mga kabatid, lahat po ng sumapi sa kampo ni Duterte ay nagiging baliw po. Pero inyo karton sinasamba. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So itong article na ito ay galing po ito sa Bandera News mga kabatid at magpa-flashback lang po tayo ng kaunti from 2025 to 2023 dahil 2023 pa po itong article na ito. So sabi dito, Anjo Iliana binigyan ng trabaho ni Jinggoy Estrada sa Senado. Naging best friend na rin daw niya itong si Robin Padilla. Binigyan ng trabaho ni Jinggoy Estrada sa Senado naging best friend din niya agad mga kabatid itong isang baliw pa. Isang baliw na senador na si Robin. Nako, nagsama talaga silang dalawa dyan sa loob ng Senado. Sabi dito mga kabatid, sa kawalan ng trabaho at karakitan sa mundo ng showbiz, humingi ng tulong si Anjo Iliana kay Senator Jinggoy Estrada para kahit paano'y meron siyang pinagkakaabalahan. So sa madaling sabi mga kababayan, si Anjo Iliana pala ang personal na lumapit kay Jinggoy at humingi ng kaunting pabor na kung pwede tanggapin siya nito bilang staff ng kanyang opisina sa Senado dahil mahina daw yata mga kapatid during that time mahina daw yata yung racket ni Anjo sa showbiz. Kasi nga ba naman mga kababayan, sino pa ba magkaka-interest yan kay Anjo sobrang tanda na. Sobrang tanda na pero walang pinagkatandaan. Tsaka laos na yan 'di ba? Sabi pa dito, hindi naman siya nabigo at nagdalawang salita sa kaibigang senador at nabigyan siya ng pwesto sa opisina nito sa Senado. Isang tawag dito, isang request lang. Pinagbigyan agad ni Jinggoy itong si Anjo Iliana. Malakas din kay Jinggoy mga kapatid itong si Anjo. Kasi kung hindi pa malakas ito, hindi basta-basta ito makakapasok sa opisina ni Jinggoy. Sabi pa dito, habang wala siyang masyadong proyekto ngayon sa TV at pelikula at habang naghihintay sa ibibigay na next project ng Viva Films, ay kailangan daw niyang maghanap ng ibang trabaho para matustusan ang pang-araw-araw niyang pangangailangan. So parang lumalabas dito mga kabatid na kung hindi siya binigyan ng trabaho ni Jinggoy sa kanyang opisina, kung hindi siya tinanggap bilang staff, sa kangkungan siya pupulutin. Naghihirap talaga pala si Anjo, kaya siya na mismo lumapit kay Jinggoy that time. So sabi pa dito mga kababayan, ito sabi to ni Anjo nag-apply ako kay Senator Jinggoy. Sabi ko, Sen, wala akong trabaho.
baka naman pwede, no? Mga 2 linggo, no? So, nakiusap pala siya kay kumbaga mga kapatid, parang pure na racket-racket lang itong kay Anjo dito dahil ang approach niya is kung pwede, kahit mga 2 linggo lang daw. No, siguro hirap na siguro itong hinayupak na ito ng mga oras na 'yon. 'Di ba? Diruin mo, no, parang nagmamakaawa na siya kay Jinggoy. Tapos sabi niya dito, tinanggap naman daw siya, no? Tinanggap na niya ako. So, walang kaabog-abog nung sabihin niya na kailangan niya ng pansamantalang racket o trabaho. Tinanggap din siya kaagad ni Jinggoy. At ito pa, itong pagpasok ko sa Senado, sabi ni Anjo to itong pagpasok ko sa Senado, talagang pangkain ko lang sa araw-araw, no? So, yung pagpasok niya sa Senado o yung pagtanggap ni Jinggoy sa kanya bilang staff sa kanyang opisina sa Senado, para kay Anjo, pangkain lang daw niya ito, no? Kasi siguro mga kababayan, wala na talaga siguro itong hinayupak na ito nung time na yon. Diba? Siyempre mga kapatid, sa laki ba naman ng katawan nito ni Anjo, talagang kailangan niya ng trabaho, no, para matustusan yung kanyang gustong pagkain, no? Kasi malakas lumamon to katawan pa lang nito, kitang-kita na talagang masiba to mga kababayan, no? kaya nga empleyado ako doon, sabi niya. Pumasok ako every day. Ang pagpapakatotoong pag-amin ni Anjo sa panayam ni Gorgie Rula sa DZRH last Sunday, April 30. No, so itong article na ito, galing pala ito sa interview ni Anjo Iliana sa DZRH. Sabi pa dito, bukod sa pagkakaroon ng everyday work, no, isa pa sa ipinagpapasalamat ni Anjo sa opisina ni Senator Jinggoy ay ang muli nilang pagkikita ni Senator Robin Hood Padilla. Okay. So parang naging daan, no, para magkaroon ng reconciliation itong si Anjo at si Padilla, no, yung kumbaga naging daan yung opisina ni Senator Jinggoy para magka-reconcile, no? Tama ba yung pagsabi ko? Para magkaroon ng reconciliation itong si Anjo at si Padilla. Dahil sabi dito mga kapatid, sa mga hindi pa masyadong aware, nagkaroon ng matinding hidwaan sina Anjo at Robin Padilla matapos masangkot sa isang iskandalo noong 1993. So, ibig sabihin, no, matagal na pala silang hindi nag-uusap. No, matagal na pala silang hindi bati ni Robin Padilla. Kaya laking pasalamat niya nung tanggapin siya ni Jinggoy bilang staff sa kanyang opisina dahil sa pamamagitan ng mga kapatid nagkausap sila ni Robin Padilla. At ito pa sabi, kung saan nadamay pa ang kanilang mga pamilya. So hindi biro, no, yung iskandalo na kanilang kinasasangkutan dahil damay pati pamilya nila mga kababayan no. Dahil dito, napilitang lumipat ng tirahan sina Anjo sa Parañaque, no? So dahil doon sa iskandalo na kanilang kinasasangkutan, no, napilitang mag-ibang bayan itong sila Anjo Iliana, no? Lumipat sila sa Parañaque. Kaya pala yung kapatid nito tumatakbo po, konsehal yata, hindi ko nagkakamali, no? Konsehal po yata ng Parañaque noong 2011. No, kung hindi ako nagkakamali kasi nung mga time na yon, doon pa ako nakatira sa multinational, no, sa may manggahan multinational sa Parañaque. And nakita ko nga yung kapatid nito noon, no, na nangangampan niya. Sabi dito mga babayan, sabi ni Anjo, magulo nun no? Although hindi naman kami magkaaway, may nangyari lang, no? So hindi daw sila magkaaway ni Padilla, pero may nangyari daw. Kaya nagkaroon sila ng hidwaan. Okay. Sabi pa dito, matagal na kaming naging maayos, no? Matagal na daw silang nagkaayos, no? Sibil lang. Okay. So matapos ang hidwaang 'yon, nagkaayos naman daw yata sila ni Robin Padilla. Kanya nga lang, hindi na tulad ng dati, no? Matapos yung hidwaan na 'yon, naging sibil na lang yung pakikitungo nila sa isa't isa, no? Syempre, no, nagkasamaan ng loob. Okay, nagkasamaan sila ng loob.
May mga baril-barilan pa nga nung araw eh. Oh, okay. Hindi kayo nag-away, pero may mga baril-barilan pa nung araw. Paano ba? Parang gulo ah. Hindi kayo nag-away. Pero nung masangkot kayo sa iskandalo, may mga baril-barilan issue pa. Hindi kayo nag-aaway niyan ha, pero may mga baril-barilan. Nung klase. Pahayag ng utol ni Jo Marie Iliana. Pahayag ni Anjo. Pero parang hirap i-digest nung hindi daw sila nag-away. Sabi niya dito eh. Hindi daw sila nag-away pero may mga baril-barilan pa daw nung araw na yun. Pwede ba yun? Hindi kayo mag-aaway tapos nagbabaril-barilan kayo. Ano kayo mga immortal? Sabi pa niya dito. Ang alam ko lang noon, no, panghabang buhay na kaming high hello na lang. No, o dead ma, no. Matindi kasi ang nangyari noon. Ano ba talaga, Anjo? Noong una sabi mo hindi kayo magkaaway. Tapos sabi mo dito nagkasamaan kayo ng loob at may mga baril-barilan pang nangyari nung araw. Ano ba? Tapos ngayon, sabi mo naman dito, no? Matindi ang mga nangyari nun. Paano ba? Ewan ko ba? Hirap naman. Pero sige lang mga kapatid, ano? Intindihin na lang natin kasi alam naman natin medyo baliw-baliw konti ito si Anjo eh. No? Ewan ko. Sabi pa niya dito, pero nung nagkita kami sa Senado, sabi niya sa akin, Tol, ito yung sinasabi ni Atty. Claire. No? Pero nung nagkita kami sa Senado, sabi niya sa akin, Tol, tumakbo ka ng senador. Itong time na ito mga kababayan, 2023, ito yung time na nanalo si Robin bilang senador. 'Di ba? So nung nagkita sila ni Robin Padilla noong time na yon sa Senado, hinikayat din pala siya ni Robin mga kapatid na tumakbo bilang senador. 'Di ba? Siguro sabi ni Robin, ako nga nanalo nga ako eh. Kahit wala akong experience, kahit wala akong utak, nanalo nga ako eh. Tumakbo ka rin, Tol. Parang ganon siguro yung nasa isip ni Robin noon. Tapos sabi niya, sabi ko, hindi, no? Panglokal lang ako. So medyo nahiya pa siya. Kumbaga, nung sinabihan siya ni Robin na, Jo, takbo ka naman, no? Takbo ka ng senador. Sabi daw niya, hindi, no? Panglokal lang ako. Hindi ako pang national, sabi niya. Sabi ni Anjo daw mga kababayan, pang lokal lang ako, hindi ako pwede pang national. Hindi naman ako tulad mo na makapal ang muka. No? First time tumakbo sa politika, senador agad. Pero naging number 1 mga kapatid. Saan ka pa niyan? Sabi niya, hindi. No? Mahal ka ng mga tao. Tumakbo ka. Talagang dinidemonyo siya ni Robin Padilla, mga kapatid. No? Mahal ka ng mga tao, Jo. Tumakbo ka. 'Di ba? And sabi ni Anjo dito, natutuwa ako, no? Kasi nakikita niya na kaya ko. Aba. Nagka-interest din pala si Kupal. Nung una, no, sinabihan siya ni Robin daw na, Jo, tumakbo ka ng senador. Syempre, medyo kwan pa siya, pakipot. Sabi niya, hindi, pang lokal lang ako, Robin. No, hindi ako pwede pang national. Ngayon, dinidemonyo siya ni Robin. Sabi ni Robin sa kanya, hindi, mahal ka ng tao. Tumakbo ka, Jo, bilang senador. Yan pala, no, yung pasabi-sabi niyang pang-lokal siya, no? Nasa isip din pala niya na, ano. Kasi natuwa siya mga kapatid. Sabi niya dito, natuwa ako. Kasi nakikita niya na kaya ko. So, nagkaroon din siya yata ng interest mga kapatid. No? Ano? Si Robin nga eh.
Mangmang naman to, wala namang alam to. Ex-convict naman to, nanalo ng senador eh. Siguro yun ang nasa isip niya, kaya natuwa siya. Nung pinipilit niya siya ni Robin. Hindi niya alam na gusto lang ni Robin na may kasama siya sa Senado na utusan ni Digong. Di ba? Kasi yun lang naman ang purpose ni Robin dyan sa Senado, mga kapatid. No? Ginagawa lang naman siyang attack dog dyan ni Digong. Di ba? So ngayon, dinidemonyo niya pala itong si Anjo Iliana. No? Para dalawa na silang gagawing attack dog ni Digong dyan sa Senado. Itanong si Anjo, no? Medyo lumapad yung atay. Di ba? At natuwa siya dahil patuloy siyang pinipilit ni Robin at ayon sa kanya, parang nakikita daw ni Robin na kaya niya. Ibang klase din, mga kababayan, no? Ibang klase din talaga. Natuwa ako kasi nakikita niyang kaya ko. Malapit ako sa tao pero lokal lang ako. Pahayag ng komedyante at dating host ng Eat Bulaga. Medyo may mga pakipot pa rin siya, no, sa bandang dulo, mga kababayan. Sabi pa dito, pagpapatuloy ni Anjo sa nasabing interview, no, ngayon mag-best friend na kami. So dahil doon sa opportunity na binigay ni Jinggoy sa kanya para makapagtrabaho sa opisina niya, no, yun yung naging daan, mga kabatid, na kung saan naging mag-best friend sila ni Robin Padilla. Matapos yung mahabang hidwaan nila, no, sa tulong ni Jinggoy, naging mag-best friend pa sila, mga kabayan. After nilang magkita, no, sa Senado. Sabi niya, sobrang naramdaman ko yung pagmamahal ni Robin. Ibang klase din. Kung sa Bisaya pa ito, mga kabatid, atik kayo ba? No, atik rin kayo si Anjo. Mabola, mga kababayan. So, sabi pa niya dito, tuwang-tuwa ako kay Senator Robin Padilla. Napakabait. Sobrang bait ni Robin. Naging napaikot nga siya ni Digong at naging alam niyo, naging attack dog siya ni Digong. Di ba? Sabi pa niya dito, super sweet ni Robin. Nako, mga kapatid, parang nababakla na yata itong si Anjo dito. Napakabait, no? Napakabait daw at super sweet pa. Nababakla na si Gago. Ang talino. Oops. Super sweet, napakabait at ang talino daw, mga kababayan. Putang ina. Ang talino daw ni Robin Padilla, mga kapatid, ayon kay Anjo Iliana. Buinas. Di ba? Kung matalino na si Robin Padilla para kay Anjo Iliana, ano na lang kaya, no, yung bobo para kay Anjo Iliana, mga kapatid? Diyos ko po. Tapos sabi niya, ang talino, ang galing, no? Matalino, sabi niya dito, sobrang mabait, super sweet, matalino, at napakagaling daw. Napakagaling magsuklay ng bigote. Baka yun, no? Magaling magsuklay ng bigote itong si Binoy. Ang inan to. Anong klaseng interview to, mga kababayan? Parang gaguhan tong interview na to, ha. Sabi niya dito, ang sipag pa niya. Lahat na ng papuri, mga kapatid, binigay niya kay Robin. Napakabait, napaka-sweet, napakatalino. Nako, matalino. Ewan ko ba ba't nabanggit niya yan. At ang galing, no? At napakasipag daw. Well, kung tutuusin, mga kababayan, masipag naman talaga itong si Robin. No? Masipag naman talaga siyang lumamon sa loob ng hearing. Totoo naman, legit naman, masipag talagang lumamon itong si Robin, no, sa mga hearing sa Senado. Nasipag din siyang magsuklay, no, ng kanyang bigote. Magaling din siyang magsuklay ng kanyang bigote, mga kapatid. Talagang naaano niya, no, nakukuha niya yung suabe looks.
Ay nako, grabe na tong katangahan ni Anjo dito mga kababayan. Sabi pa niya, every time na nakikita niya ako, malayo pa lang, tol. Tatawagin na niya ako niyan. Yan sabi ni Anjo. Talaga naman, kumbaga, naging close na talaga sila yata ni Robin, mga kapatid, matapos yung mahabang panahon na nagkaroon sila ng hidwaan. Tapos, sabi niya dito, dadalhin niya ako sa kwarto. Nako. Ibang usapan na to No? Napaka-sweet daw ni Robin, napakabait, napakatalino. No? Every time daw na nagkikita sila, tinatawag siya. Tapos mga kapatid, dinadala siya ni Robin sa kwarto. Ang tanong, sino ba ang bakla sa inyong dalawa? Visit na yan. Dinadala sa kwarto. Dadalhin na niya ako sa kwarto. Tapos, nagkukwentuhan kami ng nakaraan. Nagkukwentuhan lang naman pala mga kababayan. Kumbaga, binabalikan nila yung mga nakaraan. Pang MMK to Ang chika pa ni Anjo, no, tungkol sa friendship nila ngayon ni Senator Robin Padilla. So yon mga kabatid. Naputol. Hanggang dito lang ba? Okay. Hanggang dito lang mga kababayan. Parang bitin yata to. Kala ko may karugtong pa. So ngayon mga kababayan, no, ang analyzation ko dito mga kapatid, kung titignan natin mabuti yung kwento ni Anjo Iliana dito mga kababayan, no, siya ang lumapit kay siya ang lumapit kay Jinggoy at humingi ng kaunting pabor. Nung time na yon, no, hindi siya pinagkaitan ni Jinggoy, agad-agad siyang tinanggap mga kapatid. So, ang analyzation ko talaga dito, ang final na analyzation ko dito, itong ginagawa ni Anjo ngayon mga kababayan, na kung saan binibira niya si Tito Sen, baka mga kapatid, ito na yung pabor din, no, na hinihingi ni Jinggoy sa kanya. Kumbaga, bayad utang na loob to mga kababayan, kaya nagpagamit siya dito sa kampo ni Duterte. Diba? Siguro sabi ni Jinggoy sa kanya, Jo, baka this time, no, ako naman ang hihingi ng pabor sa'yo. No? Siguro, na-realize ni Anjo, ako, hindi ko to pwedeng tanggihan. No? Kasi nung ako yung nangangailangan, hindi rin ako nito tinanggihan. Siguro sabi ni Anjo, sige, Jing, ano ba yon? Binibira kasi ako ngayon ni Tito Sen. No, binibira ako ng leadership ni Tito Sen. Tapos parang dinidiin nila ako patungkol dito sa mga issue na to. So, kakailanganin ko sana ang tulong mo. Ito mga kapatid, analyzation ko lang to Sinishare ko lang sa inyo kung ano ba yung mga posibleng nangyari. No. Siguro sabi ni Jinggoy sa kanya, malaking bagay kasi Jo kung makikipagtulungan ka sa akin. No? Kung tutulungan mo kami na mapatalsik si Tito Sen. Kasi hindi naman lingid siguro sa kaalaman ng lahat na sa ating dalawa o sa ating tatlo ni Robin Padilla, mas mahaba yung pinagsamahan nyo ni Tito Sen. And sigurado ako, marami kang alam na mga sikretong baho ni Tito Sen na pwede mong bulgar sa publiko para masira yung kanyang imahe. Nang sa ganun, mapalitan siya bilang Senate President. Diba? Parang ganun mga kapatid yung analyzation ko dito. No? Baka humingi din, no, ng bayad utang na pabor itong si Jinggoy sa kanya. Tapos, syempre, dinisclose ni Anjo dito, no, na naging mag-best friend sila ni Padilla. Baka nag-second demotion din si Robin dito. Best friend Anjo, no? Baka pwedeng tulungan mo kami, no? Dahil bukod sa maiipit si Jinggoy, si BP Sara din, delikado kapag nanatili si Tito Sen
sa kanyang posisyon bilang Senate President. No, dahil balak nilang buksan uli yung impeachment. Oh. Parang ganun mga kapatid. Napipicture out ko kasi sa isip ko, no, yung tawag dito, itong mga nangyayari ngayon kay Anjo Iliana. Kung kaya't bigla-bigla na lang lumabas itong si Anjo Iliana, mga kababayan. 'Di ba? Bigla-bigla na lang sumulpot at grabe, no, straight to the point talaga yung kanyang yung mga birada ngayon kay Senator Tito Sotto. 'Di ba? Kayo agree ba kayo mga kapatid? Yun talaga ang analyzation ko dito. Itong pinapakita ni Anjo Iliana ngayon, no, sa atin. Kumbaga ito po ay pagbabayad utang niya, mga kababayan. No, pagbabayad utang na loob niya dito kay Padilla at kay Jinggoy. Kung saan, mga kapatid, hirap siyang tanggihan ito. Lalo na may kasamang offer na pera. Oh, hindi to coincidence, mga kababayan. No? Pwede 'yon. Pwedeng humingi talaga, no, ng pabor sa kanya si Jinggoy. Dahil syempre, mga kapatid, malaking bagay itong si Anjo, no, para sa kanilang planong pagpapatalsik kay Tito Sen. Dahil itong si Anjo talaga, no, for the very long time, mga kababayan, nakasama niya si Tito Sen. And malamang sa malamang, no, may mga alam talaga siya na sikreto nitong TBJ. Oh, kanya nga lang, si Tito Sen lang yung binibira niya ngayon dahil si Tito Sen lang din naman ang naging politician sa tatlo, no, kay Vic Sotto, kay Joey De Leon at kay Tito Sotto. Si Tito Sen lang. Kaya si Tito Sen yung binibira niya ngayon. No. Dala-dala niya yung mga bala niya laban kay Tito Sen, yung mga alam niya, mga confidential na mga sikreto. 'Di ba? Tapos itong si Padilla din, no, naging mag-best friend sila, 'di ba? So yun na nga. Baka nag-second demotion talaga itong si Robin din, no? At kinumbinsin nila itong si Anjo Iliana. Oh. Kumbaga, mga kapatid, malaking bagay no? Itong si Anjo para dito kila Padilla at kay Estrada. Or sabihin natin malaking bagay si Anjo Iliana para sa kampo nila Duterte. No? Dahil maraming alam to patungkol sa buhay nila Senator Tito Sotto. Oh, sa madaling sabi, no, sa analyzation ko lang, mga kababayan, lahat ng ginagawang effort ngayon ni Anjo Iliana, bayad utang na loob niya to sa dito kila Jinggoy Estrada at kila Robin Padilla. That's why ganun-ganun na lang kung birahin niya ngayon si Senator Tito Sotto. Again, mga kababayan, opinion ko lamang ito at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No, kung agree kayo, di good. Pag hindi naman, well, nire-respeto natin yan dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinion po, no, sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Anyway guys, hanggang dito na lang po itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayon, huwag nyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.